boss, update ko lang ko kayo sa mga ano dito, kaganapan. So ito po yung pinaka setup ng breeding area namin. Ayan po sila. Meron po kami tatlong ref tub dito. Isa dyan, paglalagyan po namin yan ng HPRRT. Ayan, tapos ito yung isa. So yung ref tub na to is naka pa lang siya. So kung nakikita nyo yung kulay niya ganito. So nilagyan ko kasi ng lupa ito. So yung lupa dinurog ko, sinala ko muna para matanggal yung mga pino niya, alikabok. Tapos nung okay na, nilagyan natin ng tubig. Tapos tinanggalan natin ulit ng tubig para yung ibang part na madudumi sa kanya is matanggal din. Ayan. Tapos yung dito, so ito pinagsama-sama muna namin kasi gawa nga ng bitin kami at kulang sa container tank na pwedeng paglagyan. So meron itong pinaka main po ng ref tub. Meron po dito mga juvenile na blue panda, blue dwarf panda. Tapos ito na naman is fry po ito. Hindi ko alam kung nakikita nyo sa camera, sa video. Pasensya po kung hindi masyadong clear yung tubig. Gawa po ng hinahayaan natin na maging ganito lang yung tubig nito. Kasi ang purpose kasi naman ng ganitong tubig is pag once na hindi mo sila masyadong napakain, mayroon silang nakakain mga microorganism dyan na pwede nilang kainin. Nagiging diet po nila yan. So meron din tayo dito. Ito pala yung sinasabi ko, yung nakalimutan kong banggitin. So balikan lang natin. Ito yung fry na to is anak to ng so ayan guys, ito is anak po ito ng metal snake skin violet tail. Ayan guys. Tapos ito meron po tayo dito na bluegrass. Pinagsama muna natin yung bluegrass. Pero hindi pa naman sila hindi naman sila nagbe-breed. Pinagsama lang namin pangsamantala kasi lilipat din namin ngayon. Ayan yung bluegrass kung nakikita nyo po. Tapos meron din po dyan na HBRRT. Pero tatanggalin din namin kasi mahirap na, kasi baka masundutan. Magkaroon tayo ng magandang rare na strain. Pero wag muna natin gawin ngayon yan. Focus muna tayo sa talagang strain po nila. Saka na lang tayo mag-project. So ito naman yung isa. Meron tayong maliit dito. Ayan, mas maliit pa sa 2.5 gallons. Actually, yung na to is pang show lang naman kasi ito. Pero dahil sa bitin na bitin kami sa lagayan, so pinagtiyagaan muna namin to. So ang nakalagay dito is green Moscow. Ayan. So ayan mga boss, kukuha lang muna tayo ng dalawang gapi. HBRRT po ito. So kukuha lang po tayo ng dalawang fry. Actually hindi na to fry juvenile. Kukuha tayo tapos susubukan muna natin maglagay dito. Ayan po sila. Bali 3 months old na po sila. Lalagay lang po natin dito. Paghiwalayin po natin kasi na yung mga babae sa lalaki. So ang purpose po kasi ng paggawa po kasi namin dito, kung bakit namin ilalagay dito, is kung kakayanin nila yung tubig. So ayan po sila. Palipas lang tayo ng mga after 15 minutes or 30 minutes. Kung makikita natin sila kung makasurvive sila. Kung makasurvive sila, so pwede na natin silang ilipat. So babalikan po natin sila after 15 minutes or 20 minutes. So ang gagawin na lang po natin ngayon,
Ayan po sila, 3 months old na po yan. Lumabas na po yung mga kulay nila. So ang gagawin natin ngayon, isusunod natin ngayon, is yung kunin po yung mga fry dito at ilalagay na natin sila sa baba. Ayan po sila. So kita nyo kung gaano sila kadami mga boss. Dami po niyan. Yan. So nagsama po yung mga 3 months old, 2 months old, saka 1 month old. Kaya ang gagawin natin is selected po natin sila. Kunin muna natin yung mga malalaki. Mapapansin naman po natin yung mga malalaki is 3 months na yan. So yung mga medium size, yun po yung mga 2 months old. At yung mga mas maliliit sa kanila, ayan na po yung 1 month old. So pag-iwalayin natin sila kasi ang nangyayari, yung mga maliliit is hindi sila masyadong lumalaki. Gawa ng naaagawan sila ng mga pagkain, mga boss. So ayan po sila. Ayun, kikita nyo po kung gaano yan kalalaki. Wow, ganda. Medyo pasensya na po kayo sa kuha namin ng video kasi medyo yung liwanag nagre-reflect sa tubig. Ayan po. Ayun boss, Laki ng tiyan niya, oh. meron pa pala kami dito. Yan, mga black cobra, snake skin. Yan. So may mga fry na rin po yan. Kung nakikita nyo po, yan yung mga fry nila. Bali ano na po ito, 10 days. Last week kasi ito nanganak ng Sunday. So ang gagawin natin, kukuha tayo ng tubig galing sa baba. Kasi ang purpose kasi natin is kukuha tayo ng tubig na naka-stack dun sa baba. Galing po yun ng tubig puso. Ayan po. Yun po yung mga hard water na tinatawag. Kasi yung mga soft water, kung alam nyo po yung mga soft water, yun po yung inumin. Pero tingin ko pwede naman po kasing tawagin na soft water yun kasi iniinom yung puso, yung tubig puso Iniinom po namin dito yan. Kaya soft water pa rin para sa akin yan. Ayan po. So kukuha po si Boss Joshua ng tubig galing sa baba. So ingat-ingat lang tayo, boss, kasi ayan, pag nadulas po yan, direkta tatamaan yung mga aquarium sa baba. Ayan po. Ayan. So hindi na natin kailangan bumaba kasi kitang-kita naman natin sila dito. Kitang-kita naman natin pala siya dito. Isang tao lang pala yung tinutukoy ko. Sila naman na yung ginamit ko. Ayan. So nakakuha na siya, aakyat na siya ulit. Ganito talaga ang pag-aalaga ng mga gapi, mga fish keeper, mga boss. Ganito talaga, kailangan natin magsakripisyo. Kasi hobby natin ng pag-aalaga ng isda. So dito tayo masaya kung saan tayo masaya. Yun yung lagi nating ginagawa na kailangan natin pagtiisan. Kasi in the future makikita naman natin kung ano yung mga pinaghirapan natin at nakikita natin kung ano yung naibibigay na saya sa ating buhay. So ayan po siya. Ayan mga boss. Yun, napakadami. Pinagsama-sama na ni boss. Mukhang excitement siyang excited siya. Excited siyang kumuha ng mga isda. Ayan. Alright. Alright. So may nalaglag mga boss. Pulutin. Ayan mga boss. Ayan. So sa sobrang dami po nila, ayan, gusto pong tumalon yung iba. So kung nakikita nyo kung yung kulay niya, napakaganda mga boss. Alright. Ayan. So baka ilang days or weeks na is pwede na namin po silang i-out. Pero sa ngayon is baka hindi pa
kami siguro mag-out. Pero hindi natin alam, hindi rin natin masabi. Ayan. So, update ko lang kayo sa mga ibang isda dito. Meron din tayo dito. Hindi masyado kasing kita sa camera. Meron din tayo dito yung tinatawag na